Mapapaisip ka na lang talaga kung anong klaseng pag-iisip meron yung mga taong ito para maisip nila yung mga bagay na hindi papasok sa ating isip kahit anong gawin nating pag-iisip. Nagulungan ako doon, pero grabe po ang nangyaring laban between Grandmaster Magnus Carlsen at Grandmaster Al Reza sa Grand Finals po ng Speeches Championship 2025. Alam ko 2026 na, pero ngayon lang po kasi ginawa yung finals eh. So ganito po nangyari tinalo po ni Al Reza si Hikaru. Grabe, nagkaroon ng tiebreaker, nag-choke si Hikaru, lamang ng 2 points na talo pa. Si Magnus naman tinalo si Dennis Lasabik. Ngayon, itong dalawa, ang ganda ng laban nila eh. By the way, sa mga hindi pa po nakakalam ng Speeches Championship, may 3 format yan. Yung 5 minutes plus 1 second increment, lumamang si Magnus po doon. Ang naging score po doon, 3.5, 5.5 in favor of Magnus, lumamang ng 2. Ito pong si Magnus. Pero sa 3 plus 1, 4.5, 4.5 yung score sa tabla. Ngayon napunta po sila sa 1 minute game. 1 minuto bullet game. 1 plus 1. Sobrang baba ng oras, pabilisan lang. Pero grabe tong larong ipapakita ko. Dito ko namangha eh. Magkalaban sila ni Magnus. Lamang po si Magnus ng 3 points so far. Pero ito pong larong ito, tingnan nyo po ang nangyari. Mamangha ka. Puti po si Magnus nag-ipor eh. Sinagot po ito ni Ale Reza ng tinatawag nilang Karokan defense. Ayan. Tapos si Magnus talagang pag pastime control, ganyan po yung tinitira niya. Yan yung tinatawag na exchange paration ng Karokan. So nag-develop ng bishop, knight lang sa f6, at nag-c3, tumira po ng bishop g4, hitting the queen, knight to e2, nag-knight to c6, tapos h3 lang, umatras, tapos nag-queen lang po sa may b3. Ang idea po na queen b3, dalawang bagay yan. Inaatake ito. In case na depensahan mo, queen c8 yung pinaka-common, o kaya queen d7, tatalon yung kabayo dito, papatayin yung bishop. So bago pa patayin, kinapture na agad para mapatras din yung puti na bishop, saka dumipensa. Pagka depensa, nag-bishop to f4 develop. Mga typical po yan. Actually, linya pa pala yan eh. So pagka develop lang po, tinirahan lang po ng e6 nitong si Al Reza. Nag-knight to d2, and then nag-bishop lang po sa may d6. Hinamon na nakakapagtaka. Kasi pagka takes, libre yung po na kinain eh. It turns out, ibalik lang po natin, mali daw po yung takes. Ang mas maganda daw po ay mag-castling ka lang. Pero dahil kinapture ni Magnus, anong mali dyan? Anong mali? May rook to b8 eh. Ngayon, pagka rook to b8, merong queen to a6. Okay? May queen to a6. At pagka queen to a6, abay nabawi po itong pawn. Pero ang nakakapagtaka dyan, pagka-capture mo kasi sa pawn, may sundot po ng bishop to b5 lang. Ang gandang tira na pin. O, diba? Na pin. Pero sabi ni Ale Reza, hindi ko naman trip yung kabayo na yan. Sa'yo na yan, bro. Pusang gala. Pinakain lang. At yan po ay excellent move. Number 1 engine move na talaga naman pong nakakapagtaka. Kasi binigay ng buo yung kabayo, pero si Magnus, hindi kinapture eh. Nag-castling lang. Dapat nating alamin kung bakit at paano niya naisip yung mga ganyang bagay. Grabe kasi. Ano bang nangyayari? Pag po tinakes po ito, kasi nga libre, titirang ka ng queen to f4, hitting the knight. Babawiin. Ngayon, itakbo natin. Dito po natin itakbo. Sa kadahilanan na kailangan matakpan to. May queen to e4. Ayan o. At mamamati ka. May queen to e4 check. Ayan o. At halos mamati po yan. Kasi pagka king move mo, queen to c2. Grabe naman pala yung threat na yun. Grabe, no? Ibalik po natin. Coach, depensahan na lang natin yan. Pwede naman depensahan kasi ba't di mo dinipensahan? Knight e4 is coming to town. This is the threat. This is the threat. Pag kinapture mo, queen takes e4, ganun pa rin po ang tema. Pagka queen c4, mamamati na. Grabe, no? Balik natin dun. Capture natin ng kabayo. Bishop yung kabayo. May rook b6 naman.
Yun ang mangyayari. Mababawi tapos hindi pa ganun kaganda, 'di ba? Lamang pa rin daw po ang black diyan. Pero ang tinira nga po ni Magnus ay Kasling. Anong nangyari? Nakulong yung Turi. Nakulong. Pero kahit bulit ito, tingnan nyo yung tinira ni Aleresa. Sinacrifice niya po yan. Siyempre, binawi at unang tingin, magro-rook to B8 ata. Medyo butas-butas po yung queen side, no? Medyo alanganin kahit na quality down. Baka okay pa rin, may compensation. Pero sabi ni Aleresa, tumahimik kayo. Yes, bulit to. Pero kung maglaro, parang halimaw na engine, boom! Nag-sacrifice na naman ang kabayo. Napakalalim nito. At ang malapit yung sacrifice na yan, hindi kinapture. Oh, ginanon lang. Bakit po? Kasi pag kinapture mo yan kaagad, may rook to C8 check. Walang mapuntahan yung hari. Kahit saan ka kumending, susundin ka ng rook to B8. Ang sakit sa ulo. Grabe, bullet yan, guys, ha. I-remind ko lang kayo, bullet yan. 1 minute game. Tingnan nyo, segundo lang po yung oras nila, 20 seconds, tapos 39 seconds. Mabilis si Magnus, pero Aleresa is finding all this brilliant sacrifice. Grabe, no? Ayan, nag-queen to B4, ganun. Gumanon. Pusang galak, queen lang dun, no? Anong threat niya? Abay, may iwas lang po sa palit, tapos susundutin ka ng ganun, later on baka mapabagsak yun. Yung knight later on tutulong din yan eh. So ang ginawa po niyan, inatake, na tinirahan na nga ng rook to B8. At dito po, Magnus Carlsen decided to play queen takes rook. Ibalik ko lang po, coach, di ba natin pwedeng salbahin yan? Hindi. Pag sinalba mo yan, masasalbahe ka. May knight to D4 po kasi mapipilitan kang lumabas, no? O pwede din dito. Kaso ang problema po dyan, may knight D5 eh. Ayan, no? Kaya malamang lumabas po yan and then knight to B5 pa rin. Pagkapunta mo dito, just to defend, di ba? May A5. Yan, no? Pagpunta mo dito, just to defend pa rin, iikuta ka lang ng simple, knight D7, ganun, ganun, ganun. Grabe yung mga play. Grabe yung mga play. Kaya po si Magnus, no? Naramdaman niya yun eh. Masyadong maraming piyesang umatake. Palit natin. Kinapture niya po yan. Binawi. And then, kinapture din po yung kabayo. Queenless si Magnus. Pero ito po ay hindi pa rin madali, ah. Kasi, papatagalin ni Magnus to. Ayan, no? Diba? O, papahirapan ka. Mamatiin po sa ilalim, ha? Kaya hindi kinain. Kahit libre, nagpasingaw, dumipensa, umatake. Ayun. At dito po, medyo wala na to. Lamang po ito, definitely. Pero, of course, ayan, no, nadali pa. Pag walang time kasi, ayan ang mangyayari. Mahirap, eh. Bullet, eh. O, bullet. Ops, 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 binilisan na lang natin. Ang ganda ng pagkapanalo, simple, oh. Oh, hindi makain kasi may check, di ba? Ayan, oh, check. Op, tulak. Oh, check. Tulak na naman. Wala na, dinahan-dahan na po. Chumek at eto po ay patapos na after queen dito. Ayun, nasugsuwang na eh. Umatras, kinain na lang at wala na pong maitira. Wala nang maitira, no? Pwede ka umangat ulit eh, kaso babalik. Oh, tapos pwede na naman isa pa eh. Kasi pasado ka lang dito eh. Halos mamatay, di makagalaw na, di makagalaw to rin. At dahil po doon, nanalo si Aleresa. Ang score nila after this game, 10.5, 12.5. Kung hindi po ako nagkakamali, natapos po yung laban na ito, meron pa pong 12 minutes may get sa time. By the way, sa mga hindi nakakaalam, ang Speedchess Championship po, may time limit ang paglalaro. So, pag naubos na yung time, kung anong score nyo kasalukuyan, yun. Yun po ang final score. Ganun po mangyayari. So, sa 12 minutes na yun, lamang na dalawa, itong si Magnus, kailangan ni Aleresa manalo ng 2 sunod para makatay. Or at least mapanalo niya yung susunod na game and then yung isang round mapanalo niya po ulit. Ganun po dapat mangyayari para magkaroon pa siya ng chance mathematically makahabol kay Magnus. Kasi lamang si Magnus eh. Anong nangyari? Aba, pagkatapos po ng larong ito, yung sumunod na laban, nanalo na naman si Magnus. Naipit po yan eh. Naipit. Okay? So pagkapanalo ni Magnus dyan, meron pang 7 minutes na nalabi eh.
Ano? At sa 7 minutes na yun, naglaban ulit sila. Ito ang nangyari. Nanalo na naman si Aleresa. So, ang score po is 13.5, 11.5. Ngayon, natapos yung laban na yan, meron pang 4 minutes na lalalabi. Okay? So, lamang pa rin po ng 2 puntos si Magnus, 4 minutes yung nalalabi. Eh, yung laban halos tumatagal ng 3 minutes eh. So, ganito daw po ang dapat mangyari sa 4 minutes na yon. Kailangan manalo si Aleresa ng isa na mabilis, tapos may matira, kahit na po 2 seconds lang. Tapos mag-start yung another game, tapos may ipanalo niya yun para mapunta sa tiebreak. Ang hirap ng trabaho niya, no? Eh, ano bang nangyari? Ito po ang nangyari. Tingnan nyo po. Exciting po ang naging laban na ito. Grabe. Puti po dito si Aleresa. Tingnan nyo po yung nangyari, ha? So, D4, Knight F6. Ayan. So, ang nangyari po is Queen's Gambit decline. Tapos napunta sa exchange variation. Nag-develop lang. Tapos ito inatake. Umatake doon. Tumakbo. Inatake yung bishop. Tapos boom, sumabay. Boom, sumabay, no? Grabe, dito pa lang magulo na, no? Ang nangyayari po, inaatake ito, pero kakapturein yun. Yan ang mangyayari dyan. Tapos pag kinapture yun, nakahang ito. Kaya ang ginawa po is umatras yan. Pagka-atras, umatras lang din. Kinapture takes and then nag-G6 lang to prevent yung F5. Yan yung gustong gawin ni Magnus. Na dinevelop lang yung bishop. Pwede pa rin mag-F5. Na dinipensahan, hindi. Queen to D6, hitting the pawn. Pero hindi tinulak yan. Hindi niya po tinulak. No? Ang ginawa niya po is nagtira lang po ng G3 to defend the pawn na nag-knight develop at Aleresa na mouse sleep. Hindi. Talagang sinadya po yan. Para po hindi makapture yun. Hindi makapag-castling kasi. Kasi pag nag-castling ka, babagsak po yung pawn. Kaya ayan, no, nag-king walk lang. Ayun, ganon din si Magnus. Gumaya, sir. Kasi pag nag-castling ka ata, gaganituin. So, sabi niya, hindi ako magkakasting dyan para pag mamaya, gumano ka magkabukasan, nandito Torres. Siguro yun yung plano niya. Anyway, nag-rock doon, gumanon, ganon. Matypical na development. Knight to E5, which is looking good for the side of Aleresa. Sabi ng engine, question mark eh. Pero ako nagustuhan ko yun eh, solid eh. No. Anyway, ayan po ang nangyari. Of course, umatras depending the pawn, dumipensa, capture takes at pinalit. Pagkapalit, takes, matras yung kabayo, equal daw po. Ayan. Umatras yung kabayo at ito na po ay equal lang according sa engine. Pero unti-unti po yan, ayun no, unti-unti po yan, nagawa ng paraan ni Aleresa na lumabang. Ayan na nga po, oh, ayun. Pe-pressure niya po yung pawn sa may D5 eh. Kinapture, umatras, ganda ng tema ni Aleresa, pupunta lang dito. Oh, gumanon. Ayan na nga po, to market, inatake yung bishop. Grabe Hindi ka makadepensa na guys. Hindi ka na makadepensa dyan. Kasi kakainin po ata yan. Persano ka rook takes tapos dito, mawa 1 pawn down. Diba? So ang ginawa is tumakbo na lang doon, nag-rook to C3, umatras na blunder. Ang tamang tira po kasi is bishop move para depensahan to. Ang problema, ayaw niya pong makapasok eh. Anyway, ang ginawa nga is bishop to E8 na kung saan tinikman lang ni Aleresa. Sabi naman ni Magnus, sige sabayan tayo. 5 seconds na lang si Magnus dito. Aleresa with 33 seconds on the clock. Tumira po ng brilliant move. Boom! Naku po, makatagilid pa si Magnus. Namuti yung bari. Medyo magulo pero segundo na lang kasi sila 26 seconds. I mean, bulit to eh. Kanina pa sila segundo nung nagsisimula pa lang. Anyway, ang tinira po ni Magnus, bishop takes to B2. So, pagka bishop takes to B2, blunder pala yan kasi may knight to E6 na naspatan nitong si Aleresa. Hindi po pwedeng kainin yung bishop capture with a check tapos iiwas lang dito. Ayan, ganyan ang mangyayari. Kaya king move, nako, napakaganda din, no? Pagka king move, pag kinapture mo to, may kain din dito eh. Pag kinapture mo yon, didikitan. Like, pakita ko lang, example, pag kinapture, takes. No? Pagka-capture, one piece up, hindi eh, making E7. Nakita pa yan ni Magnus within 5 seconds. No? Mga panggulo. Kaya hindi pwedeng gawin yon. Pero, sabi dito ng engine, this is definitely winning. Ang simpleng tira na hindi nakita, rook to C7. Hindi nakita. Anong meron? Nakahang yung tore. Hindi po kasi pwedeng iharang na ganito lang yan. Thinking na pagka-capture takes na ganon, kasi kain lang yung bishop. At pagka-takes mo, kain na naman. O, de one piece down ka.
Ganun yung mangyayari, no? Ibalik natin, Rook C7, wala bang ibang solusyon? Wala. Kasi pag ginalaw mo yung tore, ginalaw mo lang may G5 checkmate. Grabe mangyayari, oh. Mati po. Yun yung pinaka-threat, yung G5 checkmate. Balik po natin doon. Kaya kaso nga, ang ginawa ni Alireza, tumira nun eh. Oo, pagkatira nun, umatake doon. Medyo mali pa daw kasi bishop takes to E8 na hindi na naman ginawa. Nag-knight doon eh. Ano bang meron pagka bishop takes? Rook takes kasi. Ayaw niya yan. Thinking na may kain doon. Pero alam niyo ba na pagka takes dito at pagka rook takes dito, after rook to B6, takbo ka dito, persado, capture na naman, eh definitely winning. Kaso Alireza, medyo na-tilt na. Ayun, nag-choke pa nga. Ano, ang gandang tingnan, may ganito eh, pero may check eh. Na-miss niya yung check. Na-miss niya po yung check at ayan na nga ang nangyari. At dito, wala na. Ubus na. Oh. Nag-resign na lang dito kasi concede na, wala na halos oras, tanggap niya na panalo na si Magnus. Though may natirang ilang segundo sa nalalabing oras para sa bakbakan, na nag-start pa yung another game pero tinabla na. Kasi Magnus panalo na sa match. Ang total score, 15 for Magnus, 12 for Alireza. Grabe si Magnus, champion na naman. Expected. Ako nang inaya ko kay Hikaru eh. Winning siya nung semi kay Alireza sobre na tilt. Kasi ang ingay daw sa crowd. Gumaganon siya, ang ingay ng crowd, nagsisigawan, nagbubu eh. Kasi nasa online sila naglalaro with computer pero may crowd. Ganyan na yan eh. At naingaan siya kahit naka-headset, rinig pa rin. Anyway, dahil po doon, champion na naman si Magnus, tapos si Hikaru natalo pa kay Dennis Lasabic. So, champion si Magnus, second si Alireza, third, Dennis Lasabic, at fourth lang po si Hikaru Nakamura. Yun po ang naging final standing para po sa Speed Chess Championship. Muli ito po yung Coach P, the Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita, don't forget to like and share, follow and subscribe. Abangan niyo po yung mga susunod na video. Maraming po salamat sa inyong support. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye. Thank you ulit. That little mouse, 'cause I'm an albatross.